ay ang himayaw ko. Yun ang kita namin dalawa kay Bebe. Kay Bebe, alam, sa huli ko nakita natin sa No, one by one. Yeah, one by one. sa'yo. But it's gonna be so nervous. Po tayo magpatuloy sa manonood ng video nanay. Nandito po yung pamilya nagmahal simula po nung makakilala siya sa Panginoon. Yung Manila Famous Sempio po. Nandito po sila para mag-create po ng video para kay nanay. Salamat po, Pastor Rachel, Sir Beth, at salamat po sa inyo lahat, members ng Manila Famous Sempio. Ito po yung kasama ni nanay sa journey niya Sunday. Sila po yung mga nalit namin. Ano po yung hindi mo na siya makikita sa church, may sakit, at ang first service po namin ay nag-start na 10 o'clock. 9:30 po natin na sa ganun po kung magpapahal po natin sa church at sa so, okay, wait lang, on the spot. Okay, ano daw kailangan daw mag-speech about kay Dr. So, yung mga tao kasi nandito kanina pinaiyak na ako, so pinigil ko na ako naiiyak this time. Ayun, sige, mag-body ko na lang ako para hindi ko naiiyak masyado. So, number one is mo sa nabayan talaga si Lola. Hindi lang po sa barangay natin, kasi sa bahay namin. Parang, there are days na parang ginala lang siya papasok ng bahay, kasi meron siya sasabihin na, alam mo ba si ganito naka-graduate na, alam mo ba si ganito, ganyan, sabi ko sino ko ba yun, hindi ko nakapilala. Tapos minsan malaki na lang sa kanya. So, ayun, si Lola yung pinakamalakas na wifi connection sa bahay namin, kasi siya pa talaga yung pinapagdala ng chismis. Ayun, sabi ko na yung sabi na ibang tao, sobrang pure kasi ng puso ni Lola. So, nung time siguro na tumakbo siya ng pagawal sa election, yun yung parang biggest heartbreak niya nung bata ako kasi gusto niya talagang manalo. Pero siguro hindi inalaw ni God na manalo sa Lola kasi feeling ko, ayaw ni God ng involve si Lola. Sorry sa lahat ng politicians na nandito. Kaya kasi yung pag-ibig, yung corruption, nandun sa kung saan natin yung budget. So feeling ko ayaw lang ni God na may si Lola sa mga Lola practices. And gusto niya lang na maging purong kulong, purong puso si Lola, kaya hindi niya inalaw na manalo siya. Tapos, sa rin yung reason ko bakit ko makita tayong friends ko. Kasi kung saan siya na ipag-dismissan, sinasabi niya talaga ako. So, ayan, mga friends ko, sinabi Dory, si Anita, everyone na nandito rin, hindi ko na matataan yung cases. So, yun po. Tapos si Lola, sa amin siya pinipita kapit na madalas na talaga parang love-hate relationship. Yun naman yung mga nag-testify kanina. Kasi si Lola minsan, sobrang moody niya, na parang tropa ka niya, tapos mamaya kaaway ka niya. Ganun talaga si Lola eh. Tapos, alam mo naman sa ating insight, hindi mo dapat in-personal yun. Kasi, ayun, di naman na inamaro ka ng Lola. Sabi ko yung na-birthday, bago siya nawala, nakakaway ko sila yata. Pero, ayun, sabi ko sa kanya, nagano'n lang talaga si Lola. Hindi sa kaya siya intindihin. Pero yung pusong kupal din talaga mawawala. And, yung ako kasi ko, syempre pinag-aaral tayo, science-based ko talaga yung paniniwala ko sa mga bagay. Pero nung, ayun, nakikita ko na nagkaroon si Lola, gano'n.
Tapos nakita ko yung mga bagay na ginagawa niya sa mga nagpapahilap ipapagamot sa kanya. Hindi ko po na-explain paano nangyayari yung sinasali pa na lang madaling araw magigising kayo. Ganun. Tapos hindi ko ma-explain kung paano nangyayari yung mga witchcraft, mga kabanit ni Lola. So, wala akong choice kung di maniwala. Kasi nangyayari po siya right in front of my eyes. Tapos, ayun nga, si Lola kasi, walang isang gabi na natulog din na hindi nag-pray. So, yung prayer niya is every night, every day. Yun po yung masasabi ng totoo. So, sobrang dami kong gustong sabihin. Sa mga nakabasa na po ng Facebook post ko, nandun naman yun. Pero, nung time kasi na nagigirap si Lola, sobrang hirap sabihin sa kanya yung mga bagay na gusto mong sabihin. So, nung una kasi, speaking of prayer, si Lola po kasi sobrang isa-isa siya mag-pray. Hindi siya nag-pray para sa lahat. Isa-isa siya mag-pray. So I remember, nung maliit pa po ako, madalas na meron siyang prayer points for each I don't children wanna go that on she stage. has. So una po, natatandaan ko po dati, siya kasi, siya yung version ng tao na you do you. Wala siyang pakialam kung nagagawin mo, basta mastigan ka. Tanda ko po dati, nung speed ko kari kasi, ano yan eh, nagda-dancer po siya dati. Tapos ito na, parang support siya, sobrang tulo support siya sa mga tao, sa mga anak niya especially. And then, prayer points niya naman kay Tita Sen dati. Si Tita Sen kasi, maaga siyang nakasal. Tapos nagkaroon ng problem, alam mo, with regards to her reproductive system. So, hindi talaga siya, ganun mabilis nagkaanak. Si Lola, yung prayer niya lang, na bago magpatay daw yung paa niya, sana si Tita Sen, makakaroon ng asawa at anak, mga kasama niya, which happened naman. And also, si Tita Jo, wala po siya ngayon kasi sa ibang bansa na siya. Parang weeks after nang lumipad, doon nagkasakit si Lola, and doon siya eventually naman. So yung sinasabi niya lang lagi kay Tita Jo is, siguro yun, makahanap ng love life, makahanap ng maayos na makakasama. Kasi yung anak, so tanggapin na po ni Tita Jo, so hindi niya na kailangan yun. Yung parang nakasabi niya lang sa mga buhay. And then, si Lola naman, for mommy, which is si Jenny, sa kakilala niyo po, siya po kasi yung nagbigay ng habit yung para mangyari lahat. Kaya ako nakatayo sa harap niyo, nagiging pamilya namin. In this all, alam natin na, di ba, yung parang deserve naman ni Lola na pag-ragaan sa mga huling panahon niya. Kasi binigay niya yung sarili niya para mangyari yung pangarap ng mga anak niya in the first place, yun na mga kapamilya niya, which then turned into us. Ito kami na mga kapatid ko na kami yung naging buungan ng mga sakripisyo ni Lola. And I remember, siguro kung year natin, si Lola kasi yung unang nagtiwala sa akin. Mani ko nakakaalap sa ngayon kasi ginagawa ng trabaho. I put up together with my business partner ng isang negosyo. So yun po yung buhay sa akin ngayon. And ayun yung bumubuhay sa akin ngayon. And I remember, saan ako nagsimula, si Lola yung unang taong nagtiwala sa akin. Natandaan ko kasi dati, yan, makalaro sila Mara, sila Irish, si Asmeg na wala ngayon kasi nasa Cebu. Pero gusto niya kayo pumunta. Kasi siya yung nagtiwala sa akin. Kasi tanda ko na parang siguro bata pa lang ako, meron na akong business mindset. Pero siya yung nag-push sa akin na maging ganun talaga yung pag-iisip ko. Kasi remember, parang naiingit ako sa mga taong may tindahan dati. Kasi parang, yun, sabi ko na di ba madami silang pera. So, meron yung ginagawa. And then, I remember, binigyan niya ako ng 200 pesos kasi tayo kami ng tindahan doon sa gate. So, lahat ng mga sinsira na nagpipiso, nilagay namin yun sa pinto. Tapos, ayun, syempre, mga suki ko, mga kalaro ko. Tapos, nung pag wala akong bumibili, si Lola lagi yung first customer ko. Siguro kung pag ako sasakit ko sa picnic. Parang yung mga nagpipiso na, ayun, siya yung bumibili. And then eventually, sabi niya, meron ka lang 400. So, siguro tayo naman na mag-expand kasi nagkaroon na soft drinks and everything. Tapos, hanggang sa wala naman talaga bumibili siya lang. So, yun talaga eventually yung tindahan. Pero siya kasi yung gumising doon sa mindset na may ganun pala. And then, siguro sa school, si Lola kasi, wala, atin ka niya, talagang makulit siya, kahit busog ka pa, pakalimutan ka, kahit masuka ka na lang. Ganun kasi si Lola eh, na kahit minsan siya na hindi kumain, tapos sa punong-puno ka, yun yung gusto niya, as long as alam niya magiging okay ka sa buong araw, mapabayaan ka niya.
Tapos, I remember, matagal po kasi kami natin ni Lola from grades 1 to 5 as far as I remember. Tapos nung 5th grade po, kahit yung tinaway natin, laging ako na ako dun sa kanto ng palengke. Tapos yun po ang lalakad, tapos papakainin niya ako ng lugaw. Tapos, yun, siguro yung kulit lang ni Lola talaga yung natatandaan natin lahat. Kasi natatandaan ko rin na siya yung mahilig magbawal ng kumain ng street food. Dati, lagi nang tinatawag, magkakalit pa kayo dyan, magkakasakit pa dyan. Marami nagsasaw and everything. Yun yung sinasabi niya lagi. Tapos yun pala yung nalalaman namin na reason kung bakit, ayun, parang nahirapan siyang tanggapin yung mga antibiotics nung ginagamot na siya. Kasi yung sa sinabi po na, yun nga, sa pagiging travel body, wala naman po kami ibang nilito lang yung best, just like the other families na nandito. Gusto lang natin mabigay yung best, especially kapag hinahabol na natin yung edad ng tao. And yun kasi yung mga bagay na hindi natin mababalik kahit ano mangyari. Ang nanay San Pedro po ay isa sa mga pinaka-masisipag na miyembro ng aming church sa Manila Bay. Ako nga po pala si Pastor Jess, ang lingkod ng Panginoon na bilang pastor sa Manila Bay. Sabi po dito sa binasa po natin, let me read that in English. Ang sabi po dito, I know that my Redeemer lives, and that in the end, He will stand on the earth, and after my skin was destroyed, yet in my flesh, I will see God. Good news is this, ang mabuting balitang ito ay hindi lamang para kay Nanay San Pedro. Ito po ay mabuting balita para sa atin. Ang kailangan po natin, isuko natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Hayaan natin maging Panginoon si Jesus sa ating mga buhay sapagkat siya po ang ating tagapagligtas. Purihin po ang Panginoon. Sa kamatayan, may katagumpayan dahil kay Jesus. Sa karamdaman, may katagumpayan dahil kay Jesus. Sa kalungkutan, may katiyakan na ang presensya ng Panginoon ay nasa atin. Dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo at dahil sa kanyang buhay at kabuhay. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. This time po, ipapanalangin po natin ang mga anak ng Nanay San Pedro. Salamat po mga kapatid sa inyong presensya. You just don't know how they really appreciate it. Sabi nga po ng salita ng Panginoon, mas magiging pumunta sa bahay ng pagluluksa kaysa dun sa bahay ng
pagdiriwang ng kaarawan. Kapatid, natatapos ang inyong relasyon sa pagkawala ng inyong magulang. Dalahin ko mas lalapang tumipan. Tayo kung may ating lahat ay manalangin. Lord, iadalangin po namin ang aming mga kapatid na ito sa kanilang pong pagdadalamati. Alawin mo po sa kanila, alibin mo po sila, Panginoon. Lord, we take comfort from the truth that right now, our Nanay San Pedro is with you. Bagamat nandoon yung kalungkutan, yung pangungulila, subalit salamat, Panginoon, sa katiyakan na ang Nanay San Pedro ay nasa iyong piling. She is in front of your throne, Lord, worshiping you with the rest of the angels. Amen. So Lord God, I pray, yakapin mo, Panginoon, ang aking mga kapatid nito. Sa kabila, Panginoon, ng kanilang pagdadalamhati, alipin mo po sila. Aluin mo po sila, Panginoon. Assure them, Lord. Hindi mo sila iiwan, hindi mo sila pababayaan, Panginoon. Ang iyong pag-ibig, Panginoon, ay mananatili sa kanilang mga buhay. Dalahin ko po, Panginoon, mas lalo mo pong patatagin ang kanilang relasyon bilang mga magkakapatid, Panginoon. If anything, that there's a need of healing, Lord, I pray for your healing, Lord God. Sa kanilang mga physical na pangangatawan, even sa kanilang relationships, Lord, let there be healing, Lord God. Hallelujah. Patatagin mo po, Panginoon, ang mga kapatid nito sa kanilang pagharap sa bagong yugto ng kanilang buhay na ito, Panginoon. Hallelujah. O Lord, we thank you sila at kanilang mga anak, Panginoon, at lahat, O Diyos, ng mga kamag-anakan. Lord, we pray for your presence, strength, Lord, and comfort be upon them. And for the rest of us, Lord God, I pray, tulungan mo po kami, Panginoon, na isipin, O Diyos, ang aming mga buhay sa liwanag ng iyong salita, sapagat alam namin, Panginoon, dadating ang isang araw kami din ay tatawagin mo pabalik sa iyo. At dalahin ko po, Panginoon, kapag dumating ang sandaling iyon, masumpungan niyo po kami handa, katulad ng Nanay Rebecca San Pedro, handa, Panginoon, sa pagharap sa inyo, sapagkat tinanggap namin si Jesus bilang Panginoong tagapagligtas, sapagkat sinuko namin ang aming mga buhay sa iyong kalooban. O Lord, salamat sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, diadakila ka namin, O Diyos. Amen. Sa iyo ang kapangyarihan, sa iyo ang kaluwalhatian, sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. At amen. Ikaw lamang ang aking ibigin, magpakailanman.
Wish. Tatlong sakong pera. Okay, birthday! Know your king pera lang. Nakakatawan. Amen. Amen. Good Mahabang night. buhay. Amen. Amen. Okay na. Blow na. Palayan. Amen. Wagas kailanman